Ading, meron tayong katanungan. Ang sabi niya kung magkano daw po yung permit ko yearly. At syempre, sasagutin natin yan. Sino ba naman tayo para magdamot, diba? Disclaimer lang, ito pong ipapakita ko sa inyong computation ay ito po ay dito lang sa amin sa Albay. Sa ibang lugar, hindi ko alam kung magkano. Baka sabihin nyo, ang late naman. O yung iba magsasabi, ang laki naman. Yun ay dito lang po sa tindahan ko, dito sa lugar namin. Kung iba po sa inyo, ay bahala kayo. Go! Bago ko po pala ipakita yung computation, i-explain ko muna yung pagkuha ng business permit. Ang pagre-renew po ng ating business permit ay tuwing January. Ngayon, yung tindahan ko po kasi nag-start po ako ng June. Nasa kalagitnaan na po ng taon. Pero, kahit po ganun, kumuha pa rin po ako ng business permit. So, ito yung binayaran ko noong June 2023. Noong 2023, nagbayad ako ng barangay permit ng 65 pesos. Sa DTI, 230 pesos. Sa City Hall naman po ay 2,709. At sa Bureau of Fire naman ay 500. Ngayon, January 2024, kahit kakakuha ko pa lang ng business permit ko ng June 2023, kailangan ko pa rin po siyang i-renew. Kasi nga, ang renewhan is every first month of the year. So, ito na yung naging bayarin ko ng 2024. Ayan, yung barangay permit po namin is naging 85 na dating 65 pesos. Kung mapapansin nyo, wala na po yung DTI na 230 pesos kasi po, every 5 years po yung renewhan ng DTI permit natin. Yung sa City Hall naman po, 35. Tapos sa Bureau of Fire is same lang po, 500 pesos. Noong 2025, yung barangay permit po is same lang ng 85 pesos. Sa City Hall naman po is nagtaas siya. Naging 3,669 at sa Bureau of Fire po ay 500 pesos. Siyempre may magtatanong sa inyan, bakit nag-iba yung bayad sa City Hall? O ganito po yon. Ang explanation po nila sa akin, kasi tinanong ko din yan. Nung una kasi, nung 2023, ang binayaran ko lang is 227. Tapos, nung 2024, nalagdagan siya, naging 35. Tapos, nung 2025, mas nalagdagan siya, naging 3669. Kasi nga po, explanation nila, mas mura po talaga ang magiging permit mo kapag hindi pa po nagra-run yung business. Kasi hindi pa naman po nila makukompute kung magkano yung gross na income mo po sa isang taon. Yun po, tama po yung narinig nyo. Ang kinukuha po nila is yung gross na income po sa isang buwan. Tapos po, ita-times po nila sa 12. Doon po nila kukumputin kung magkano po yung lalabas na babayaran mo sa business permit. Kuhan ko na talaga to ng video dati pa na in-explain ko nga kung magkano yung binayaran kong business permit. Tapos yung mga nag-comment sa video ko na sabi, bakit sa gross sales sila nagbabase, ganyan-ganyan. Dito sa amin hindi ganun. Ganun nga po dito sa amin. Hindi ko alam kung bakit ganun, no? Bakit magkakaiba tayo. Pero, based on my experience, doon po sila nagbabase sa gross sale mo po sa loob ng isang buwan. January na naman next month at sigurado, marami na naman sa atin na may stress na naman. Kasi alam nyo po, yung bayad ko po sa business permit ko, dito ko na po yung kinukuha sa tubo ng tindahan ko.